Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, meron nga po akong isi-share sa inyo na 7 secret strategies na usually yung iba, lalong-lalo na yung newbie or aspiring content creator na magsisimula pa lang sa Facebook or even sa YouTube ay hindi pa po ito ganong pamilyar or hindi pa nila to alam. So, isi-share ko sa inyo yung 7 secret tips. Actually, ito po ay ina-apply ko, yung iba ay nagwo-work or gumagana at yung iba naman ay hindi. Again, depende pa rin po ito sa ating content, sa ating niche or topic na pinoproduce sa ating mga video. So, before tayo magpatuloy guys, kung napadpad ka dito at bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at i-click mo yung bell icon. So, nag-upload po tayo everyday ng mga guide and tips sa Facebook, sa YouTube, at iba pang opportunity dito sa online na pwede nyo rin i-consider para magkaroon po tayo ng mas marami pang opportunity dito sa social media. So, number 1, algorithm trigger points. So, eto mula po ito kay Facebook and YouTube. Okay? Basahin lang natin. Sabi dito, si Meta at si YouTube Creator Studio Insight ay nagpapakita na ang content na may malakas na engagement sa unang 30 minutes, sa unang pag-upload po natin, ay may 3 beses na mas malaking chance na i-push ng algorithm. So, kung tayo po ay nakapag-post ng content or value content sa tamang oras, bali, ito is nag-work sa iba din hindi. Pero base po ito sa data, yung nakalap natin na tips or secret tips sa mga uploaded content, no, base din sa experience nila. Ito yung tip, mag-post sa pinaka-active na oras ng audience mo. So, kung nasa Pilipinas po kayo, yung Philippine peak time 7 to 9 p.m. ng gabi. Ano yan? Weekdays. Kapag naman weekend, 10 a.m. to 12 noon. Ayan. Okay? So sana, isabay nyo. Kung kaya nyo lang naman guys, no, isabay nyo sa pauwi na yung mga, alam nyo naman, yung mga video nyo, yung pauwing oras ng mga estudyante, nagtatrabaho, di ba? Usually, yung 7 to 9 p.m. kasi, ito yung parang pahinga time ng mga Pinoy, no? And usually sa social media talaga yung tumatambay. Mostly siguro social media. And yung iba nag-update sa ganyang oras. So pwede kayo guys mag-upload ng ganyan. Okay? 7 to 9 p.m. sa weekdays. Kapag naman weekend, pwede nyo i-try 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Okay? Dahil alam nyo naman, yung weekend, walang pasok. Usually, get together, di ba? Or eating together. So, 10 a.m. to 12, yan po ay walang mga ginagawa. So, lunchtime, possible, di ba? Mga ganyang oras. Or hayahay mode yung mga tao sa Pilipinas ng ganyang oras sa weekend. So, pwede nyo guys i-consider yung oras na yan kapag mag-upload kayo. Yan po yung ating secret tip number 1. So, gumamit ng call to action sa caption. Yung call to action guys, yung click-through rate na tinatawag, yan po yung gaano kabilis yung pag-click dyan sa video nung in-upload nyo. Hindi lang siya basta clickable. So, ito kasi, meron siyang mga factor na kino-consider, yung title, yung thumbnails. At isa na nga dito guys, yung call to action. Like for example, ito yung binigay sa ating example, Anong masasabi mo dito? Comment below. So, kung gusto natin makapag-build ng engagement sa ating comment section, syempre, alam naman natin, si Facebook ngayon ay engagement-based payout na siya. It doesn't matter kung gaano karaming nanood, millions of views, di ba? Kung yan po ay mababa engagement, possible hindi ganong kalaki ang potential na kitain po niyan. Okay? Nakabase na kung gano'ng karami nag-comment, nag-react, nag-share ng inyong content. So, lalagyan nyo ng call to action. So, katulad nung sinabi ko, nung simula pa lang nung ating content kanina, di ba? Meron akong call to action kagad. Kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel,
please consider subscribing. So, yun po yung isang example ng call to action. Okay? So, number 2 na tayo, guys. Actually, number 1 pa lang, solid na, di ba? So, number 2, ayan, emotional hooks. Ano naman tong emotional hooks? Okay, basahin natin. Ito, base rin po ito sa data na nag-gather natin dito sa internet. Sabi dito, ito po, based on facts. Okay? Content na may malakas na emotion. Okay? Like for example, natutuwa sila, nagulat, na-inspired, ay may 20% higher share rate kumpara sa neutral post. Alam niyo naman, 'di ba, ang tinitrigger po dapat natin sa mga viewers natin is yung emotion, 'di ba? Alam naman natin yung mga content na talagang nakakapukaw damdamin, nakakagalit, yan, nakakatuwa, nakakagulat. Yan po yung mga shareable contents. Kaya nga po 'di ba nauso yung mga yung mga content na alam mo yon, yung tawag dito yung namamrank or yung social experiment, 'di ba? Yung yung magbibigay ng reward kapag tinulungan mo isang tao. So yung ganun, guys, nakakapukaw ng damdamin ng viewers 'yon, especially sa Pilipinas, 'di ba? Isa yan sa mga nakita na natin, napanood na natin sa social media, at isa din tayo sa na-trigger yung emotion dahil sa mga content na ganyan. Natuwa tayo, nagulat, na-inspire, 'di ba? So, 'yun. Mas mataas daw yung higher percentage rate na kumalat or dumami yung makapanood dahil shareable yung content na 'yon. Okay? So, ito yung tip sa secret number 2. Ilagay agad sa unang 3 to 5 seconds ang pinaka nakakatawa, nakakagulat, or pinaka-relatable moment. Ayun. So, alam niyo na. Yung iba, guys, siguro na-share na yan, pero dito po, share ko po ulit sa inyo. Pansin nyo, yung mga uploaded ko sa TikTok, no? Like, for example, nagpa-product review ako, kung saang part yung pinaka nagulat ako, nag-react ako, yun yung nilalagay ko sa unang bahagi ng video. Either sa gitna, pero usually sa unang-una talaga. 3 to 5 seconds ilagay nyo, pero wag dapat lalampas ng 20 or 15 to 20 seconds. Medyo mahaba na yun. Dapat bibitinin natin silang konti doon sa nilagay natin na first 3 to 5 or 10 seconds doon sa pinakaunang part ng video ninyo. Okay? So, gumamit ng facial expression, sound effect, at text pop-up para sa impact or talagang, 'di ba, maging intense, 'di ba? Maibigay nyo yung curiosity na dapat makuha nyo diyan sa audience para panoorin at tapusin. Kapag po kasi nagkaroon ng ganyan, aabangan nila kung saan part yun 'di ba? So, ngayon tataas pa yung retention rate. So, kung hindi niyo pa alam yung retention rate, ito po yung gaano katagal ginugol ng isang viewers yung panonood nila dyan sa video nyo. The higher the retention rate, the higher the possibility na ibigay ni Facebook or ni YouTube yan sa wider audience. Okay? So, yan pa lang, number 2 pa lang. Number 3, niche targeting. So, ano nga ba ito? Ito po yung topic or yung ating content na napili. Okay? Based on fact, creators na focus sa isang niche ay lumalaki ang audience 67% faster kaysa sa random content poster. Okay? So again, kung kayo po ay newbie pa lang, I suggest mag-start kayo sa content na nagugustuhan ninyo or yung sa tingin nyo magaan sa inyo na gawin. Okay, like for example po sa akin, more on YouTube upload natin is more on tutorial and tips. So, ito kasi yung siguro isa sa pinakamadali kong gawa ng content. Actually, nagpa-product review tayo, nag-affiliate tayo, pero hindi ko siya hinahalo dito masyado. Okay? Hindi ko siya hinahalo masyado sa YouTube. Kasi nga, kapag po yung ating content ay may topic or naka-category or naka-categorize siya, mas mataas yung percentage na tumaas yung followers. Kasi nga, for sure, aabangan po yung mga next upload nyo. Parang ganon. So, like for example, kung entertaining content, palagi kayo nagpapatawa dyan,
motivational, inspirational, educational, 'di ba? Yung mga top 10 random yung mga videos na pwedeng i-content. Mga ganun yung inaabangan. Like for example, inaabangan ko palagi si magkano ba? Yon, magkano ba? Kung familiar kayo sa page na yon, 'di ba? Mostly ang kino-content niya kung magkano yung kinikita ng isang creator or ng isang influencer. Yung palagi yung kino-content niya, yung mga sikat, no? So, inaabangan ko palagi yon kasi grabe, nakaka-inspire at the same time, nakaka-motivate din na panoorin, di ba? So, ito yung tip sa number 3. Pumili ng niche na may malaking audience pero mababa ang competition. So, bale, kayo na po ang bahala dyan. But again, hindi ko kayo pinipilit kung ano yung topic na sisimulan nyo. Basta po, nasa sa inyo yan. Kung ano yung gusto nyo simulan, basta mag-focus kayo sa niche or topic. Tsaka na lang kayo mag-random or mag-personal or daily life vlog kung kayo po ay sikat na, kung tayo ay sikat na, kasi aabangan na po yan eh. 'Di ba? Pero kung mga ang sisimulan nyo yung mga ganito na mayroon munang target or giving value, for sure, followers will follow and revenue will follow din. Okay? So, yun nga, pumili ng low competition na topic. Halimbawa, ito Facebook monetization tips or budget travel Philippines. Yan yung mga ganyan, yung mga topic na mahirap mag-compete kasi nga mahirap gawa ng content. Kasi gagastos kapag travel. Kapag Facebook monetization tips, kailangan mag-research before tayo mag-produce ng content. So, medyo mahirap. Pero kung gusto mo yan, guys, yung gagawin mo at bukal sa puso mo at talagang gusto mo yan, nag-enjoy ka, for sure, guys, madali yan sa inyo. Okay? So, yun. Wag lang kayo, guys, syempre, dapat consistent pa din. Kahit mahirap yan, dapat mag-produce pa rin tayo ng value or valuable content sa mga followers or viewers natin. Okay? Eto, kapag alam ng audience mo ang expectation sa content mo, mas tumataas ang retention at click-through rate. So, pinag-usapan na natin yan. Yung retention, kung gaano katagal nanonood yung viewers or nag-i-stay dyan sa video mo. Pag mas mataas po yan, mas tumataas yung watch time or yung watch hour, yung rate, ibig sabihin na titrigger yung algorithm ni Facebook or ni YouTube. Okay itong video na to. Ibibigay ko to sa wider audience kasi yung mga viewers dito, mas matagal nanonood. So, possible, mas maraming chance na mapanood nila yung ads na ilalagay dito sa video na to. So, yun po yun. Kaya gustong-gusto yan ng mga ganyang company ni Google, ni Facebook. Kasi nga, pag mas matagal yung pag-stay ng viewers dyan sa video nyo, mas marami silang malalagay na ads. So, favorable yon in both party. Kay Meta o kay YouTube or sa inyo. Kasi nga, kapag mas maraming ads at natapos yung ads, mas malaking revenue nyo, mayroon din kita si Facebook at si YouTube. So, win-win scenario po yun. Okay, so sana naintindihan nyo ha. Okay, number 4 na po tayo. Consistency blueprint. Okay? FB at YouTube algorithm ay nagre-reward ng consistency at mga channel na nagpo-post at least 3 times a week at may 50% higher watch time sa loob ng 3 months. Yes, again, yun nga po, base na din sa mga na-share natin kanina. So, kapag po consistent tayo, ibig sabihin, etong channel na to masipag. So, ibig sabihin, nakakapag-build na to ng brand, nakakapag-build na to ng popularity sa mga audience niya. So, ngayon, maglalagay pa rin ako maglalagay ng ads dito kasi nga, meron ng mas tumataas yung watch time, tumataas yung followers, mas nagiging visible na siya sa wider audience. Kasi nga, nakakatulong tayo sa viewers, nakakapag-provide tayo ng value. So, win-win scenario. Lalagyan ng ads yan ni Facebook at ni YouTube if monetize kayo guys. Pero kung hindi naman kayo monetize, sa YouTube, kahit di kayo monetize, magkaka-ads pa rin yan. Okay? Pero wala kang kita. Sa Facebook naman, hindi yan magkaka-ads, pero yung iba sabi merong ads kahit hindi pa rin sila monetize. Pero kung hindi kayo monetize, ibig sabihin wala pa rin po tayong earnings doon. So, dapat monetize para win-win. Okay?
Ito yung tip sa number 4, gumawa ng content calendar, mag-batch create ng 5 to 7 video sa isang araw. Like for example, ito, Monday, Wednesday, Friday, main video upload. So, meron na kayong main video upload sa Monday, Wednesday, and Friday. Sa Tuesday and Thursday naman, short or clips. So, para mas madali sa inyo. Depende sa inyo guys. Pero ako kasi everyday, or kung kakayanin ko talaga sa YouTube, one or two video per day. Kung hindi talaga ako maraming tawag dito, ina-unbox ng mga products sa TikTok. So, nag-upload ako ng mas marami sa YouTube. So, Saturday and Sunday, engagement polls, like pwede kayo mag-post ng mga text, photo, or stories, memes, or question and answer. Okay? So, for sure, yung number 4 ay makakatulong sa atin. Okay, number 5. Pasensya na guys kayo kung mahaba. Pero guys, kung sa tingin nyo nakakatulong ito at gusto nyo pang natin sa mga susunod na video upload natin is mga ganito yung pag-usapan natin, mag-subscribe na po kayo. Okay? Number 5, thumbnail and title magic. Napaka-importante ng thumbnail. Ito po yung poster bago mag-play yung video. O para siya, 'di ba, sa mga movie, yung mga bago mag-trailer, 'di ba, meron muna silang poster. Yun po yung thumbnail dito sa Facebook or YouTube. So, ito pala yung mangyayari kapag papanoorin ko tong content na to. Yung trigger point. Okay? Para na lang siyang hook na tinatawag. Okay? So, base po ito kay Facebook. Okay, sa secret number 5, ito yung fact, no? A/B testing show na ang pag-improve ng thumbnail ay pwedeng mag-increase ng CTR or click-through rates by 40%. So, again, kapag po maganda yung thumbnail natin, kung clickable yan, mas mataas po yung chance na panoorin po yung ating content. Okay? Ito yung tip sa number 5. Gamitin ang 3 elements. Ano to? Hindi po yung apoy, tubig, at lupa. Hindi po yan ha. Close up, paste. Yung mga emoji. Napaka-importante guys ng emoji Kung hindi naman emoji, yung mismong mukha natin. Lagyan natin ng nagulat, natuwa, okay, nalungkot. Ayan. So, ang gagawin nyo, screenshot nyo muna yan. Tapos pwede nyo siyang gawing i-blur nyo yung background. Tapos i-overlay nyo. Timplahin yung konti yung kulay. And katulad nito guys, di ba? Kaya nga po napunta kayo dito dahil nag-i-improve na po tayo sa paggawa ng thumbnail. Tama po ba? Ayan. Lagyan nyo din ng mga bold text. Maximum 4 words. Okay? 4 words. Okay? High contrast color. Ito po yung gamit natin. Usually, yung yellow, red, tsaka yung neon green. Pansin nyo guys, yung ating thumbnail ay neon green. Okay, so pakita ko lang sa inyo guys dito yung ating YouTube channel. Search ko lang muna para magkaroon kayo guys ng idea. Okay? The home base edit. Okay, the home base edit. So guys, magto 200,000 subscriber na po tayo. Baka naman. So ito yung ating hello guys, welcome profile. back po. At ito yung ating mga video. Ayan, mapapansin nyo guys, ayan puro siya, puro same color. Ayan, same font, bold yung ating ginamit, mas malaki. Yung ating mga, ayan yung ating kulay green. Actually, yung background, di ko na siya inibay kasi yan palagi ginagamit ko ng mukha. Bali, yung mukha na yan guys, nag-video ko tapos nagre-react, different reaction ng mukha ko, tapos ini-screenshot ko. Tapos yan yung pinapatong ko guys. Okay, ganun lang simple. Mapapansin nyo guys, di ba? Mas siya, mas familiarize, mas iisa lang, 'di ba? Yung ginamit ko ng font kahit matatagal na siya. So hindi ako nagpapalit. Parang signature na 'yan ng inyong YouTube channel o Facebook. Okay? So depende sa inyo kung anong kulay ang pipiliin nyo. Okay, title dapat may power words like secrets, shocking, reveal, you need to do this. Yan po yung mga powerful words na pwede nyong ilagay dyan sa inyong thumbnail. Okay, number 6, engagement loop. Ano nga ba ito? Sabi dito, based sa data or sa fact, no? Mas maraming interaction, mas malaking chance ma-boost ni Facebook algorithm, no? Ito yung tip sa number 6.
lagi maglagay ng question or challenge sa dulo ng video. So, katulad nga po nung palagi kong sinishare sa inyo, yung call to action din yan. Okay? Like for example, bibigyan ko kayo ng engagement loop, no? Guys, kung gusto niyo pa ng ganitong mga content, bago matapos yung content natin, or eto na, patapos na yung content natin, please consider subscribing. Okay? Or mag-follow, mag-comment kayo dyan kung ano yung mga topic na pwede natin talakayin sa mga susunod na araw. Comment below. Yan po, yung engagement loop. Okay? Ito yung tip sa number 6. Laging maglagay ng question or challenge. Yun. Okay? Kung agree ka, comment yes. At itag mo yung mga kaibigan mo o yung mga fellow creators mo na kailangan itong ating content ngayong gabi. Okay? Mag-pin ng comment strategy. Maglagay ng follow-up question para mas humaba yung comment threads. Pwede nyo po yun, guys. No? Sa first comment, pwede kayo, guys, mag-follow up ng question or maglagay kayo dyan ng engagement loop na tinatawag. Okay? So, tawag dito, apply nyo as strategy nyo, ano yung mag-a-apply sa followers nyo kasi kayo naman nakakakilala sa mga followers nyo. Right? So, number 7, guys, dito na tayo sa dulo. Again, guys, umabot tayo dito. Pasensya, umaba, pero alam nyo naman, pag ganito yung mga tinatopic natin or pinag-uusapan natin, di ba, mas marami tayong natututunan compare sa short. Actually, gusto ko talaga yung mga short content ng topic. Pero, ang bilis talaga ding nawawala. So, eto guys, don't worry kung medyo humaba itong video natin. Ilalagay ko po itong secrets tips na ito or yung 7 secret tips na ito dyan sa may description para mabalikan nyo po. Or pwede nyo i-share sa inyong mga kaibigan or kakilala ng mga content creator. Number 7, trend hijacking. Sabi dito, trending content, 5 to 10 times more reach potential kung maaga kang mag-post within 24 hours to 48 hours. Like for example, unang post mo, pwede ka na ulit mag-follow up post sa next following day or 2 days. Okay? Gamitin ng FB Reels trending sound, but again, gumamit lang kayo nung royalty free sa Facebook. Huwag kayong gumamit ng mga trending na yan kasi subject pa rin yan sa copyright. Gumamit din kayo ng Google Trends, kung familiar kayo dyan, para makahanap ng mga mainit na topics na pwede nyo simulan sa pagko-content. Ilagay ang sariling twist para magmukhang original kahit trend ang basihan mo. Again, hindi naman natin ginagaya yung mismong trending na post, doon lang tayo magbabase. Hindi sinabing gayahin na natin, kopyang-kopya, okay? Hindi po. Lagyan natin ng meaningful enhancement, additional information, na mas magkakaroon ng twist yung bagong video na in-upload nyo. Okay? Maraming salamat. Guys, kung umabot po kayo dito, maraming salamat. And don't forget to subscribe. Kasi marami pa akong isa-share sa inyo ng mga ganitong tips na makakatulong. Hindi lang sa Facebook, hindi lang sa YouTube, sa TikTok. Lahat ng possible opportunity na pwede nating simulan dito sa social media. Isa-share ko po sa inyo. Do subscribe and i-share nyo na din po ito. And palike na din, syempre, para po solid yung ating engagement. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.